Mga kababayan, paano kung magkaroon ng bagong missile boat ang Philippine Navy na mas malaki, mas mabigat ang armas, at may kakayahang magdala ng mas malalakas na anti-ship missiles? At paano kung hindi lang simpleng pagbili ang alok kundi may kasama pang transfer of technology na maaaring makatulong sa local shipbuilding industry ng Pilipinas? Ito ngayon ang usap-usapan matapos lumabas ang balitang isang mataas na opisyal ng PT PAL Indonesia ang nagpahayag ng interes na ialok sa Philippine Navy ang kanilang advanced na 60-meter KCR fast attack craft. Sa unang tingin, isa na naman itong proposal mula sa isang foreign defense company. Ngunit kapag sinuri natin ng mabuti, makikita nating may mas malalim na dahilan kung bakit maaaring seryosong pag-aralan ito ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, patuloy ang modernization efforts ng bansa lalo na sa usapin ng maritime security. Dahil sa lumalaking hamon sa West Philippine Sea at sa pangangailangang mapalakas ang depensa ng mga coastal areas, naghahanap ang Philippine Navy ng mga sasakyang pandigma na mabilis, armado, at kayang mag-operate sa mga littoral o coastal environments. Dito pumapasok ang usapin ng Fast Attack Interdiction Craft Missile o FAICM program. Sa ngayon, mayroon ng Acero-class missile boats ang Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay base sa Israeli Shalded Mark V design at itinuturing na isa sa pinakamabilis na combat vessel sa fleet. Kilala ang mga ito sa kanilang mataas na bilis at kakayahang magsagawa ng mabilisang operasyon sa mga coastal waters. Gayunpaman, may ilang limitasyon rin ang kasalukuyang configuration ng Acero-class vessels. Isa sa mga pangunahing concern ay ang Spike NLOS missile system na kanilang ginagamit. Bagamat advanced ang missile na ito at may kakayahang tumama sa target mula sa malayong distansya, medyo limitado ang laki ng warhead nito kung ikukumpara sa mas tradisyonal na anti-ship missiles. Sa simpleng salita, kayang tamaan ng Spike NLOS ang target ng may mataas na precision, ngunit kung malalaki at mas matitibay na barko ang kalaban, maaaring hindi sapat ang destructive power nito kumpara sa mas mabibigat na anti-ship missiles. Dagdag pa rito, may mga ulat noon tungkol sa ilang testing issues na naging bahagi ng operational evaluation ng missile system. Bagamat hindi ito nangangahulugang hindi epektibo ang sistema, nagbukas ito ng diskusyon kung kinakailangan bang magkaroon ng ibang opsyon para sa susunod na batch ng missile boats. Dahil dito, nagsimulang tingnan ng Philippine Navy ang posibilidad ng pagkuha ng karagdagang 10 hanggang 15 na FAICM vessels sa hinaharap. At dito pumapasok ang PT PAL Indonesia. Ang PT PAL ay isa sa pinakamalaking state-owned shipbuilding companies sa Indonesia. Sa loob ng maraming taon, nakapag-develop ito ng iba't ibang klase ng naval vessels kabilang ang landing platform docks, offshore patrol vessels, at fast attack crafts. Isa sa kanilang ipinagmamalaking produkto ay ang KCR series o Kapal Sepet Rudal, na literal na nangangahulugang fast missile boat. Ang bersyong iniaalok sa Pilipinas ay isang 60-meter class missile boat na mas malaki kaysa sa kasalukuyang Acero-class vessels ng Philippine Navy. Ang mas malaking sukat ng barko ay nangangahulugan ng mas maraming espasyo para sa fuel, armas, sensors, at iba pang mission systems. Kapag mas malaki ang barko, maaari rin itong magkaroon ng mas mahabang operational range. Ibig sabihin, mas matagal itong makakapagpatrolya nang hindi agad nangangailangan ng resupply. Isa rin sa mga pinakamalaking benepisyo ng mas malaking platform ay ang kakayahang magdala ng mas mabibigat na anti-ship missiles. Ito ang isang aspeto na talagang nakatawag ng pansin sa ilang defense observers. Kung sakaling piliin ng Philippine Navy ang isang mas malaking missile boat design, maaari nitong bigyan ng bansa ng kakayahang mag-deploy ng mga anti-ship missiles na may mas malaking warhead at mas mataas na destructive capability laban sa malalaking surface combatants. Ito ay mahalagang bahagi ng tinatawag na asymmetric warfare strategy. Sa halip na makipagsabayan sa bilang ng malalaking barko ng ibang bansa, mas pinipili ng Pilipinas na magkaroon ng mas maliliit ngunit mabibigat ang armas na mga platform na kayang magbigay ng malaking banta sa mas malalaking kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na binibigyang halaga ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng missiles bilang force multiplier. Ang isa pang nakakaintrigang bahagi ng alok ng PT PAL ay ang transfer of technology. Hindi lamang sila nag-aalok ng barko. Kasama rin sa kanilang proposal ang posibilidad ng teknolohikal na kooperasyon sa Pilipinas.
Napakahalaga nito dahil isa sa mga pangmatagalang layunin ng bansa ay ang pagpapaunlad ng sariling defense industry. Sa loob ng maraming dekada, umaasa ang Pilipinas sa imported military equipment. Ngunit sa mga nakaraang taon, mas lumalakas ang panawagan na magkaroon ng lokal na kakayahan sa paggawa at maintenance ng defense assets. Kung magkakaroon ng transfer of technology arrangement, maaaring makinabang ang mga local shipyards at Filipino engineers sa kaalaman at karanasan ng Indonesian shipbuilding industry. Maaari itong magbukas ng oportunidad para sa local assembly, maintenance support, at maging sa future production ng ilang bahagi ng mga barko. Hindi na rin bago ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Parehong bansa ang may malawak na maritime interests at parehong nakararanas ng mga hamon sa maritime security. Sa katunayan, maraming beses nang nagtulungan ang dalawang bansa sa usapin ng border security, anti-piracy operations, at regional defense cooperation. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit interesado ang Indonesia na maging bahagi ng modernization efforts ng Philippine Navy. Ngunit hindi lamang PT-PAL ang may interes sa programang ito. May isa pang malakas na contender na matagal nang sinusubaybayan ng mga defense analysts. Ito ay ang French shipbuilder na OCEA. Noong mga nakaraang taon, naging sentro ng atensyon ang kanilang FPB-98 design bilang isang potensyal na kandidato para sa susunod na missile boat requirements ng Philippine Navy. Ang FPB-98 ay mas malaki rin kumpara sa Acero class at may kakayahang magdala ng mas mabibigat na armas. Dahil dito, madalas itong mabanggit sa mga diskusyon tungkol sa hinaharap ng FAICM expansion program. Ngayon, kung ihahambing ang Indonesian at French proposals, malinaw na magkakaroon ng matinding kompetisyon kung sakaling umusad ang proyekto sa susunod na yugto. Parehong may kalakasan ang dalawang disenyo. Ang Indonesia ay may advantage dahil sa geographical proximity at matagal ng defense cooperation sa Pilipinas. Samantala, ang France naman ay may matatag na reputasyon sa naval shipbuilding at advanced maritime technologies. Sa ngayon, mahalagang tandaan na exploratory pa lamang ang mga pag-uusap. Wala pang opisyal na procurement decision ang Philippine Navy. Ibig sabihin, sinusuri pa ng militar ang iba't ibang opsyon bago gumawa ng pinal na rekomendasyon. Karaniwan itong proseso sa malalaking defense acquisition programs. Tinitingnan ang presyo, kakayahan, maintenance requirements, compatibility sa kasalukuyang systems, at long-term support bago pumili ng supplier. Ngunit kahit nasa maagang yugto pa lamang ang usapan, malinaw na may malaking interes ang Philippine Navy na palawakin ang missile boat fleet nito. Sa kasalukuyang security environment sa rehiyon, mahalagang magkaroon ng mabilis, armado, at flexible na mga barko na kayang tumugon sa iba't ibang sitwasyon sa dagat. Ang mga missile boats ay hindi kapalit ng frigates o corvettes, ngunit nagsisilbi silang mahalagang bahagi ng layered maritime defense strategy. Sa panahon ng modernong naval warfare, ang kombinasyon ng coastal missile batteries, missile boats, patrol vessels, frigates, at surveillance assets ay nagbibigay ng mas matatag na depensa laban sa mga potensyal na banta. At kung sakaling matuloy ang alok ng PT-PAL, maaaring maging isa itong mahalagang hakbang hindi lamang para sa pagpapalakas ng Philippine Navy kundi pati na rin sa pag-unlad ng lokal na defense manufacturing capability ng bansa. Sa huli, ang tanong ngayon ay hindi kung may bagong missile boat bang darating sa Pilipinas. Ang mas mahalagang tanong ay kung aling disenyo ang pipiliin ng Philippine Navy upang maging susunod na sandigan ng maritime defense ng bansa sa mga darating na taon. Ang Indonesian KCR ba na may kasamang transfer of technology? O ang mga alternatibong disenyo mula sa Europa na may sariling kalakasan? Habang hinihintay natin ang mga susunod na development, isang bagay ang malinaw, patuloy ang paghahanap ng Pilipinas ng mas mabisa, mas mabigat ang armas, at mas modernong mga platform upang maprotektahan ang ating karagatan at pambansang soberanya.